Dumating na ang oras. Unang kalamidad. Narito na. Wala na si Ginoo. Ginoo. Ikalawang kalamidad. Dumating na. Mahal, Ikatlong kalamidad. gusto kong umuwi. Hayaan ninyo akong umuwi. At may huling kalamidad pa. Pakawalan ninyo ako. Dapat dumating na ang kalamidad ninyo 1 taon na ang nakalipas. Hindi dahil ayaw kong pakawalan kayo. Huwag. Sino ba ang batang yan? Bakit ang laking abala? Baka naman, anak sa labas ng tatay mo? 1 taon na ang nakalipas. Hindi ba iyon din ang panahon na nahihiga sa kama ang tatay mo dahil sa sakit? Baka kasama niya kayo para lang maghabol sa manaong pamilya? Kaya pala sobrang alaga ng tatay ko sa kanya. Bibi Lingsi, akibaba na po ang inyong paa. Nakakalakad pala siya. Bakit siya nakaupo ang may gulong pa rin? Kahit pa ang personal na tagapamahala ng pinuno ng pamilyang Murong ay maglingkod ng personal sa kanya. Napakataas naman ang katayuan niya. Hindi malinis ang alpombra. Hindi ako lalapak. Anong klaseng dahilan yan? Sobrang arte naman nito. Sino ba ang naghand ng alpombra na ito? Kitang-kita namang ginamit ito kahapon. Ipinagdiin na ng Ginoo sa inyo na kailangang araw-araw magbago ng bagong alpombra. Opo. Ginang Murong. Sinabi niya na ang kita ng pamilyang Murong ngayong taon ay nahati sa kalahati. At kailangang bawasan ang gastos. Kahit paano man ito bawasan, hindi niya dapat bawasan ang gastusin ni Bibi Lingsi sa pagkain at damit. Ay nako. Ang Ginang Murong na yan, ay naku, parang nabubulag na. Ikaw, isang alipin at bangpa. Sa sinasabi ng punong bahay, awaw siyang nagpapalit ng alpombra paglabas. Import na alpombra, arawaw pinapalitan. Kahit gaano kamayaman, hindi na yata tama to sa paggastos. Sino ba ang pwedeng maging ganitong maramot? Hindi naman siya isang diwata. Salamat Iri Lingsi. Sa pagnanais tumulong sa pamilyang Murong. Para lampasan ang sakunang panglangit. Ang daan ng langit hindi dapat marumi. Ang aking pagkain, tirahan at pananamit. Hindi dapat bahiran ng dumi. Partikular na, Hindi tatahak sa alikabok. Hindi mananahan ang karumihan sa katawan. Hindi lalapitan ang maruming pagkain. Kung hindi, ang pamilyang Murong ay mababagsak ang sakunang panglangit at babalikan ang daan ng langit ng napakalupit. Iri Lingsi. Mga asahan niyo po. Mula ngayon, lahat ng lilipasin niyo, gagamit ng pinakamagandang alpombra. Ang kakainin at isusuot niyo, gagawin sa pinakamahal at malinis na materyales. Maaasahan niyo, sisiguruhin namin na, hindi kayo mababalian ng kahit kaunting dumi. Ang Bibi Lingsi nga, parang isang diyosa talaga. Hindi man higit sa aso ang pamilyang Murong ang inaalagaan. Isang asong inaalagaan lang ng pamilyang Murong. Tigil na ang ingay. Sasabihin ko sa'yo, Bibi Lingsi, ako, para sa binata, ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Huwag po kayong magalit. kanina lang naman ako. Anong nangyari? Bibi Lingsi, apunta na ang tanghalian. Itutulak ko po kayo para kumain. Ang mga panghimagas na ito, gawa sa snow lotus mula sa Tianshan, at pinaghalong banal na tubig. Inadala pa ng amain ang mga tao. Nag-ani ng buong 3 buwan. Kaya nga, isa lang ang sapat sa isang pinggan. May puso naman. Hindi ba kayo nakakaintinding tao? Hindi niyo ba narinig ng sinabi ko? Huwag munang magsimulang handaan. Ay naku, Ginang Murong. Ang Bibi Lingsi na yan. May takdang oras sa pagkain siya. Hindi pwedeng baguhin ang kaugaliang to. Kaugaliang? Isa siyang dayo na nakatira sa ilalim ng aming bubong. Kapat dapat ba siyang magdikta ng tungkulin sa pamilyang Murong? At may saril na uwas ng pagkain pa siya. Ang batang to, sobra namang mapili. Hindi ba talaga? Bakit pa sinusundan pa ng Murong na Ginoo ang kalokohan mo? Huwag mong kalimutan kung ano ang katayuan mo. Lahat ng meron ka, nasa amin sa pamilyang Murong ang nagpapakain sa'yo. Kami ang magpapasya kung kailan ka kakain. At kailan ka huhugutin ng tinapay. Murong Cheng,
Pumunta ako sa kasal para mag-ambag ng swerte. Para sa mga katulad ninyong tao. Ang nakakatuwa. Napapatawa ako rito. Dalhin mo ang suwerte dito sa akin. Sino ka ba para magyabang? Oh, yaong madam. Alam ng old master kung ganon kayo kumilos. Lalo na sa Bibi, Lingsi. Talagang magagali siya. Ah, Ginagamit mo pa ang tatay ko para mapasaya siya. Inaapi mo pa ako para lang mapasunod. Linawin mo, sa susunod ako na ang magiging pinuno ng pamilyang Murong. ay nako. Bibi, Lingsi. Dadalhan ko na po kayo ng pinggan at kubyertos. Sabi ko hindi kayo papakainin. Yaong madam. Ano po ba ang ginagawa ninyo? Wala akong pakialam. Paano ninyo napaniwalaan si Murong na Ginoo ng ganito? Pinagpaliguan ninyo siyang mga kasinungalingan. Ngunit darating ang mga huo ngayon. Mas mabuti patigilan nyo na ang pagpapakita niyong kayabangan. Hindi namin kayang ipahamak ang pangalan ng pamilyang Murong. Umalis ka sa mansyon o bumalik ka na sa kulungan mo. O ano, paano? O tatawag ako ng mga tao. Ihahagis ka nila kasama ng upuan palabas. Akala mo ba ang pamilyang Murong ay lugar mo para magpabastos? Dahil pinangako ko kay Murong Cheng na dadalo ako sa handaan. Hindi ako alis. Tagapamahalawo. Yayos na ang mga pagkain. Ginang, ang Bibi, Lingsi na yan. Hindi pwedeng magkagutom yan. Sinabi ko na pakainin mo siya. Wanan, ang kamay mo. Tawagin ninyo ang tao. Dali, balutin ang sugat ng inang. Ginang, huwag ninyo siyang galitin. Hindi pwede. Ito ang kahihinatnan. Walang katotohanan yan. Ito talaga ay aksidente. Ay naku, ganyan ka. Mapapahamak ang pamilyang Murong. Gusto kong makita, ang manugang ko, paano niya sisirain ang pamilyang Murong namin? Ginang, Ina! Si Bibi Lingsi. Hindi ba sobra ang ginawa ni Murong Cheng? Ito ang engagement ni Murong Xuan. Paano papayagan na isang ligaw na dalaga? Dito magpakalakas ng loob. Iparalayo ninyo siya ngayon din. Walang iba kundi isang maliit na batang gago. At ang nangahas pa siyang magmayabang sa ating Panginoon. Dapat na siyang napag-usapan ng maigi noon pa man. ay naku, Ginang. Hindi talaga pwede yan. Lumayas ka. May gusto bang sabihin si Murong Cheng? Hayaan mo siyang magsalita para sa sarili niya. Akala mo ba't nakatayo dahil sa suporta ng lolo? Kaya niyang gumalaw sa pamilyang Murong ng walang batas. EMA, sasabihin ko sa'yo, ako ang tunay na may bahay ng pamilyang Murong. Dapat paalisin siya mula sa pamilyang Murong. Hindi siya karapat-dapat makipagsapalaran sa aking mana. Hindi ko pinapansin kung sino ang naging magulang niya. Tinanaw ko na siya ng isang buong kaon. Sapat na ang pagitiis ko. Kayo, dalawa ninyo. Kayo dalawang iyan. Itapon ninyo siya palabas ngayon din. Murong Cheng, Murong Cheng, Murong Cheng, Ginang Murong at ang binata. Balak nilang palayasin si Bibi, Lingsi. Anong sinasabi ninyo? Kung alis ako ngayon sa pamilyang Murong, gayon din ang kamatayan ng pamilyang Murong. Sinasumpa ninyo ba ang aming pamilya? Gabi ang yabang niyan. Inalagaan siya ng pamilyang Murong ng isang buong taon. Ngayon, dahil di na ninyo siya pinapaboran, ay nagmumura na agad at sinisisi ang iba. Para sa akin, siya. Parang umaasa lang siya sa kabaitan ni Murong Cheng. Kaya nagiging wala ng kakot at disiplina. Ano pa ang hinihintay ninyong dalawa? Itapon ninyo palabas ang mababang nilalang na to. Dumating na si Ho Chiaotian, ang pinuno ng pamilyang Ho. Isang karangalan ang pagdating ng Ho Chiaotian. Hindi matatawaran ang dangal na dinadala niya sa amin. Pakiupo na po sa pangunahing upuan. Matagal ko nang naririnig ang dakilang pangalan ninyo, Hu Chiaochan. Ako si Murong Xuan. Matagal ko kayong hinahangaan. Ngayon lang namin kayo nakita. Ikinagagalak ko po. Hindi kailangan. Dumating ako ngayon para hanapin ang isang tao. Hanahanap ng tao. Sino po ang hinahanap ninyo, Hu Xiaotian? Bibi Lingsi. Lingsi, tumayo ka na at salubungin ang panauhin. Kung maganda ang kilos mo, baka pag-isipan kong ipanatili ka sa pamilyang Murong. Wala kang pakiramdam sa sitwasyon. Kung mayinis ang Hu Xiaotian, ang buong pamilyang Murong ay madadamay. Hu Chiaochan, huwag po kayong mamuhi. Siya naman, ay isa lang. Mababa at hindi karapat-dapat sa entablado. Isang mababang dalagita. Tumayo ka na agad. Walang sinuman ang may karapatan. Pilitin akong tumayo para salubungin. Ano ang sinabi mo? Mangahas kang maging di magalang sa Hu Xiaotian. Ibabasag ko ang mukha mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Hu Chiaochan, huwag po kayong magalit. Napalait ba ang batang dalaga na, to sa inyo?
Ituturo ko siya ngayon din. Dapat tatangayin ka rin. Ako si Hu Xiaochen. Bigay ko rin sa'yo ang isang sampal. Maamin na ang napinsala bunga mo. Bakit hindi ka pa tumatayo? Bakit hindi ka pa humihingi ng tawad kay Ho Xiaotian? Tinitigan mo lang ba tong karamihan? Ipagkakait mo ba na makasama sila dahil sa'yo? Panginoong Hu, ano ba ang ibig sabihin niyo rito? Alam ba ninyo kung sino ang Bibi, Lingxi? Anong posisyon naman kaya meron siya? Hindi ba ninyo ikinakahiya na magbigay galang kay Bibi, Lingxi? Nagsalita kayo ng walang galang. Tahimik. Bibi, Lingxi, patawad po. Ako pong Ho. Dumating ang kaintim at iniimbitahan si Bibi. Lingxi lumabas. Pakiusap, Bibi, Lingxi, lumabas po kayo. Anong nangyayari? Ano ba ang pinanggagalingan ng batang to? Nakakatahimik na pinapaukupa ni Hu Xiaotian dahil sa kanya. At inanyayahan pa siyang sumama sa akin sa pamilyang Ho upang wasakin ang sakunang panglangit ng aming pamilya at iligtas ang buhay ng aming mga mahal sa loob. Tulong, iligtas. Hindi ba? Naiintindihan ko na, kamakailan, may sakit ang ginang Huo at nakabigla yon. At wala siyang anak na lalaki o babae. Parang inihahanda nilang ipamana ang batang dalaga na to. Para daw mapawi ang malas at magdulot ng kaligayahan. Hindi ba't swak na swak iyon? Hindi lang nito mapapalayasang. Walang hiya at mababang babae. Palayasin mula sa pamilyang Murong. Kundi makakakuha pang ugnayan sa pamilyang Huo. Talagang dalawang kapakinabangan. Hu Xiaotian, naiintindihan ko ang intensyon ninyo. Kung ganoon, ang pamilyang Murong namin, handang-handa kami. Kung kayo ang magkokontrol kay Bibi, Lingxi, Hindi ako sasama sa inyo papuntang pamilyang Hu. Ginong Ho, mari na po kayong umalis. Tumahimik ka. Hindi dito ang lugar mo para magkasya. Kumakain ka sa amin, sa bahay ng pamilyang Murong. Kaya dapat sundin mo ang utos namin. Murong Xuan, dalhin ninyo siya ngayon sa pamilyang Hu. Dali. Huwag ninyong hayaang sina Zenglan at ang iba. Gumawa ng masamang bagay. Pumunta ka ng maayos sa pamilyang Huo. Ang aking sarili ang landas ng langit. Sino mang humawak ay mamamatay. Kung pilitin ninyo akong gayon, ang buong pamilyang Murong ay magiging sakripisyo. Huwag mo akong takutin dito. Paano siya lumipad palabas? Hindi siguro may kakaiba ang batang yan, di ba? Anak, Anong ginawa mo sa upuang may gulong? May tinatagong masamang layunin. Magkakaroon kayong kaparusahan. Walang kwenta ang sinasabi mo. Ang ibig kong sabihin, bakit ka araw-araw nakaupo sa sirang upuang may gulong na yan? Akala ko yata, binabantayan mo kami. hindi papayag ang pamilyang Huo sa mga kakaibang asal mo. Ngayon ipapabuti kita. Ayusin ko yung mga bisyong yan. Tumayo ka ngayon din. hindi puwed. Si Bibi, Lingxi naman ay. Pa sa puno ng pamilyang Huo. Alam kong sabik kayong iligtas si Ginang Huo. Ngunit hindi nyo kailangang bigyan ng dangal ang batang yan. Sobra siyang mataas ang ulo. Eksakto. Makapasok sa pamilyang Huo ay biyayang pinaghirapan niya sa maraming buhay. Huwag kang mag-alala. Puno ng pamilyang Huo. Sisiguraduhin kong kusang loob siyang. Papasok sa pintuan ng pamilyang Huo. Narinig mo ba yon? Kung may alam kang karangalan, tumayo ka na agad. Ngayong araw, kung hindi ako mawawala, pamilyang Murong, may kakaroon ng dugo rito. Ang isang taong-taon ng pag-alaga kay Murong Cheng sa kama. Mawawasak dahil dito. Emi, may mukha ka pa bang banggitin ang mahandang amo? Pagpasok mo pa lang, nagkasakit na agad ang matanda. Nalaman namin na siya'y humiga sa kama. Ikaw ang malas na puminsala sa kanya. Tumayo ka ngayon din. Hindi ako titigil kahit sandali. Lalo pang darating ang sakunang panglangit na may daang beses na tindi. Putulin ng tuluyan ng pamilyang Murong ang kanilang dugot angkan. Ang sandaang taong pinaghirapan, magiging abo. Sigurado ka bang gusto mong hukayin ang sarili mong libingan? Ina, huwag kang magpadala sa takot niya. Isa lang naman ang yapak niya. Ano ba namang sakunang panglangit yan? Gusto ko ngang makita. Anong magagawa niya sa pamilyang Murong natin? Itigil ninyo ang ginagawa. Ito namang sarili ninyong pinili. Tapos na ang lahat. Huwag matapakan ang alikabok ang paa. Huwag madumihan ang katawan. Huwag kumain na may kagat. Kung hindi, ang pamilyang Murong ay babalik sugatin ng sakunang panglangit ng daang ulit. Pamilyang Murong. Tapos na tayo. Murong Cheng. Mabilis, tawagin ninyo ang manggagamot. Ito ay sakunang panglangit. Pamilyang Murong. Tapos na. Ano ang gagawin natin ngayon?
Ito ang selyo ng pinuno ng pamilyang Murong. Sabihin niyo kay Lingxi. Handang ialay ang natitirang kalahating buhay ko. At ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Murong. Kapalit ng buhay ng aking pamilya. Murong Cheng, mabilis pumunta kayo. Anong nangyayari dito? Hindi maaaring mangyari. Talaga bang ang batang iyon ang nagsabing sakunang panglangit? Hindi ba mamamatay tayo dito ngayon? Ito ang bunga ng pag-asa ninyo kay Bibi, Lingxi. Parusa na. Ina, hindi naman siguro totoo ang sinabi niya. Di ba? Kapag bumabalang siya ng isang hakbang, susungkitin ng pamilyang Murong ang sakunang panglangit. Anong kalokohan yan? Kakaunti lang ang kumurap na ilaw. Kawalan lang ng swerte, kulog at kidlat, aksidente lang. Ano ba ang ikinakabahalan? Basta coincidentally. Umulan, may kulog, aksidente lang yan. At ang pinggan na to? Bakit biglang nahulog mula sa mesa? Coincidence din ba yan? Malinaw na sakunang panglangit to. Saklolo, ayokong mamatay. Kasalanang ginawa ng pamilyang Murong. Bakit kami pa ang sasalo? Lahat kami ay dahil sa Murong. Sila pa ang nagkataboy, kay Bibi, Lingxi. At ngayon dumating na ang sakunang panglangit. Bawat isa sa atin ay mawawala kasama. Magsikilog kayong laha. Ilang pinggan lang ang nahulog dahil sa malakas na hangin. Ano bang dapat ikatakot? Ina, hindi yata ito simpleng pagkakasabay-sabay lang. Ito. AM. Matagal na kayong pinagbabantaan ni Bibi, Lingxi. Kapag bumaba siya ng isang hakbang, mamamatay ang dugo at angkan ng pamilyang Murong. Gawa ninyo ito, sinisisi niyo ang sariling kapahamakan. Anong putol-putol na linya ng dugo? Ngayon, ilang baso lang ang nabasag. Sinabi niya ba na may sakunang dugo sa pamilyang Murong? Nasaan yon? Pagkatapos ng isang insenso, bawal na mawawala ang pamilyang Murong. Humph, ang pamilyang Murong, daan-daang taon na ang alab ay hindi natupo. Sino ang maniniwala sa iyo ngayon? Bibi Lingxi. Bibi, Lingxi, sabi ng Ginoo. Ginamit niya ang bagay na ito, kapalit ang buhay ng lahat ng kanyang pamilya. Ito ang selyo ng pinuno ng pamilyang Murong. Selyo ng pinuno? Ang selyo ng pinuno ng pamilyang Murong na ito. Hindi ba karaniwang tanging ang pinuno o ang tagapagmana lamang ang may hawak nito? Di ba dapat ganoon? Aba, talaga kang ang anak na labag sa asawa ni Murong Cheng. Ang mga nangyari kanina, siguro kayo ninyong dalawa ang nagplano ng palabas, di ba? Ang layunin ay para mapunta ang selyo ng pinuno sa kamay ng isang maliit na salarin gaya mo. Sabi ko na nga, noong isang taon, yang ligaw na dalaga, hindi ko alam kung saan biglang lumitaw. Mas pinapahalagahan pa ng ama ko siya kaysa sa akin. Kahit anak niyang lalaki ako, dahil daw siya ay kanyang anak na ipinanganak sa labas. Ngayon, ang tiyuhin ko talagang ibibigay na raw. Ang selyong pinuno sa kanya. Baka gusto niyang ibigay ang buong pamilyang Murong sa isang babaeng walang tunay na karapatan. Ipapamana ba niya ang pamilyang Murong sa babaeng ito? Kaya pala, yung anak na ipinanganak sa labas, nagpapanggap na may kapangyarihan. Sa wakas, para pala sa mana ng pamilyang Murong lang ang lahat ng ito. Ginoong Murong Xuan, siya ang lehitimong angkan ng pamilyang Murong. Ano ba ang karapatan nitong babaeng ipinanganak sa labas? Ginang Murong, huwag ninyong ibigay ang selyo ng pinuno sa kanya. Kung talagang ibibigay ninyo ang selyo ng pinuno sa kanya, maupad ang pamilyang Murong dahil sa kanya. Narinig ninyo yan, hindi ka karapat dapat humawak ng selyo ng pinuno. Yan ay pag-ari ni Murong Xuan. Mga hangal. Kung may hindi pumapayag sa usaping ito, wala na akong dahilan magsayang ng oras. Bibi Lingxi. Si Murong Cheng ang magpapasya kung kanino ilalagay ang selyo ng pinuno. Wala namang halaga ang sinasabi nila. Ang pamilyang Murong, hindi nararapa na isang babaeng ipinanganak sa labas ang humawak ng selyo ng pinuno. Akala ninyong palamuti lang ako bilang ginang Murong. Ang selyo ng pinuno, huwag mong asahang mahahawakan mo iyon kailanman. O, Ginang Murong, ang selyo ng pinuno ay ang huling pag-asa ng pamilyang Murong. Ibigay ninyo iyon kay Bibi, Lingxi. Ang pagtanda ko na. Pakiusap, pakiusap. Ikaw, matandang taksil. Lumaki ka rin na nakikita mo akong lumaki, hindi ba? Ngayon ipagtatanggol mo pa itong babaeng iyan. Hindi ko alam anong paraan ang ginamit niya, na napakahusay siyang sumuyo at bumiling loobong tao. Di lang tatay mo ang naloko niya. Ngayon, pati isang alipin ay handang maging aso niya. Bata mula sa labas na asawa, talagang gumagawa ng mga bagay na hindi nararapat. Sabi ko lang, Ginang Murong, dapat ninyong itaboy siya sa kalye para maglimos. Sabihin ninyo kay Murong Cheng para sa akin, hindi ko mababago ang kapalaran ng tao rito. Hayaan ninyong humanap siyang ibang tulong. Bibi, Lingxi. Kayong mga bulag at bobo, hindi kayo karapat-dapat sa kanyang proteksyon. Sumama kayo sa pamilyang Huo. Gagamitin namin ang buong angkan para kayong paglingkuran. Hindi namin kayo papahirapan kahit konti.
Hu Chiaochan, hindi dapat. Siya ay isang malas na bituin. Pagdating niya sa bahay namin, nagkasakit ang tatay ko, at bumaba pa ang kita ng pamilyang Murong. Sadyang dala niya ang malas. Ginang Murong. Kung hindi ninyo ibibigay ang selyo ng pinuno kay Bibi, Lingsi, ang pamilyang Murong, alagang, mawawala na ang pag-asa. Hindi ko lang siya ibibigay. Bilang babaeng punong bahay ng pamilyang Murong, ipapasa ko ang selyo ng pinuno sa anak kong lalaki, Murong Xuan. Hindi niya kayang humawak nito. Anong ibig mong sabihin? Si Murong Xuan ay anak ni Murong Cheng. Nag-iisang anak, siya ang magmamana sa pamilyang Murong. May karapatan naman talaga. Siyempre naman, si Ginoong Murong, ang tunay na dugo ng pamilyang Murong. Kung hindi niya, kanino pa ibibigay ang selyo ng pinuno? Eksakto, isang babaeng anak sa labas lang. Arapat dapat ba siyang makialam sa kayamanan ng Murong? Nakakatawa naman. Si Ginoong Murong ay may potensyal. Sa hinaharap, tiyak na itataas niya pa ang dangal ng pamilyang Murong. Ginang Murong, hindi ito pwede. Kung ipapasa ang selyo ng pinuno sa binata, tapos na talaga ang pamilyang Murong, mawawala rin ang lahat ng sakripisyo ng matanda, at ikayo, maaring mamatay din. Matanda ka, ano ba ang sinasabi mo? Awa, hanggang sa amin ka pa nagmumura? Tumigil ka na sa panghuhusga. Kung magpadagdag ka pa ng salita, ipapalayas kita pati ang kasama mo. Sa tingin ko sa iyo, tagapamahala, wala ka ng maayos na isip. Ang susunod na pinuno ng pamilyang Murong ay si Ginoong Murong. Anong silbi mong yumuko sa isang anak sa labas? Wala namang mapapala. Mas mabuti pang dumikik ka na kay Ginoong Murong. Hindi. Mabiktima ng gulo na dala ng babaeng iyon. At sabay kayong palabasin sa pamilyang Murong. Ang hirap palagang pag-usapan ang mga tanga. Tagapamahalawu, huwag mo nang sayangin ang bunga. Malawak ang ulan ng langit. Pero hindi nito binubuhay ang ugat na wala. Maluwag ang daan ng dakila, pero pinapasan lang nito ang may kaugnayan. Kung talagang gustong mamatay, hayaan mo na silang umalis. Anak, ihahatid ko sa iyo ang selyo ng pinuno. I-shoot mo ito. Ama. Asensya na, wala akong nagawa. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang selyo ng pinuno ay hindi maibibigay kay Murong Xuan. Iwe, Lingsi. Wala na ang kapalaran ng pamilyang Murong. Walang dapat sabihin pa. Akasala ko, mahina ang pag-iingat ng aming tagapamahala. Pinagalitan niyo siya. Kaya po, Iwe, Lingsi. Pakiusap, iligtas niyo na naman ang pamilyang Murong. Murong Cheng, ano ba ang ibig mong sabihin? Ang selyo ng pinuno. Dapat ibigay ito kay Iwe, Lingsi. Kung hindi, Parang nababaliw ka na. Nakalimutan mo ba? Si Xuan ang tanging anak mo. Ngayon huhusgahan mo pa na lambasan si Xuan. Ibigay ang selyo ng pinuno sa kanya. Ama, paano mo ipapasa ang pamumuno sa isang taong hindi ka anak? Anong mangyayari sa akin? Totoo nga ba? Si Murong Xuan ang inyong tunay na anak. hindi po ito ang inaakala nyo. Ito ay, Baka nalilito na si Murong Cheng sa sakit. Hindi ibinibigay sa tunay na anak. Talagang ipapasa niya ang yaman. Sa batang walang karapatan. tama nga, hindi pa naririnig ang ganito. Mas pabor pa ang anak na labas kaysa sa sariling anak. Ang mga ninuno ng pamilyang Murong ay muling magigising sa galit. Hindi ako papayag sa pagpabor mo. Sa batang ito, ang selyo ng pinuno ngayon ay kailangang ibigay kay Xuan. Ma, Murong Cheng, para sa batang walang karapatan na yan, inapalagay mo akong itulak ng mga alipin. Kung hindi ko sinugpo ang yan, ang buhay ng buong pamilya natin ay mauubos na. Ano ba talaga ang pinagsasabi mo? Iwe, Lingsi. Handa kong ialay ang natitirang buhay ko at ang buong yaman ng pamilyang Murong para palitan ang buhay ng aking pamilya. Ama ba ang nakikita ko? Nakiluhod pa si Murong Cheng sa isang bata. Ang batang ito, anong sumpa ang inilagay sa'yo? Gagawin mo ba talaga to? Ama, gagawin mo ba talaga to? Gagawin mo ba talaga to? Saan namin ilalagay ang dangal ng pamilyang Murong? Saan pa namin ilalagay yan? Inaangkin ko, inuunang ililigtas ko kayo. Iwe, Lingsi. Dapat lang pagdaanan ang araw na ito. Matatanggal ang sakunang panglangit ng pamilyang Murong. Ngunit hindi ninyo pinahalagahan. Mapapalala ang sakunang panglangit at babalik ng 9 na beses. Ikaw ba ang nagsasabi ng mga ganitong bagay? Para lang linlangin ang aking ama?
Anong sakunang panglangit? Walang ganyang bagay sa mundong ito. Manahimik ka dyan. Sa loob ng kalahating insenso, ang pamilyang Murong ay babalikan ng sakunang panglangit ng higit pa. Mag-ingat kayo sa gagawin ninyo. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kayo'y talagang walang kwenta. Ire, Linksy. Sigurado akong may paraan kayo. Nang hihingi ako, ililigtas niyo pa ba ang isa naming buhay? Ire, Linksy, nakikiusap po kami. Isang buhay lamang ang aming hinihiling. Ang ama talaga'y nababaliw. Murong Cheng, bumangon ka. Ire, Linksy. Kung ililigtas niyo ang isang buhay namin, mula ngayon ang pamilyang Murong ay maninindigan sa paggawa ng mabuti. Hindi ka na muling gagawa ng masama buong buhay mo. Maganda, selyong pinuno ang pamilyang Murong at isang mangkok ng malinis na tubig. Bibigyan kita ng isang pangalawang pagkakataon para mabuhay. Nagkapanggap na mahiwaga. Gusto mong manatili sa pamilyang Murong. Kaya gumagawa ka ng mga palabas na yan, di ba? Maayos naman ang pagtitipon. Nakakahiya, malas. Ano ba siya talaga? Gusto niyong gawin? Anim na taong gulang na bata. Ginagawa na yan gaya ng matatanda. Parang sinasaktan niya ang sarili. Nagpipityo siya. Sa tingin ko, ang pamilyang Murong, talagang tapos na. Parang palaging mahiwaga ang mga sinasabi nila. Napapaikot nila ang lahat dahil sa isang bata. Baliktad ang kalawakan. Baliktad ang yin at yang. Hindi nagkakasundo ang tatlong sangkap. Apoying sakuna susunugin ang langit. May nagniningning na bituin na nagbabantay sa puso. Nagkakagiba na ang daloing lupa. Gamitin ang bato para pigilan ang bangin. Lahat ng karumihan magiging abo. Magulo. Nagkapanggap na mahiwaga. Pa sa akin siya. Tila may problema sa ulo. Tumahimik ka. Ire, Linksy, sinusubukan niyang iligtas ang inyong mga buhay. Bituin ng langit dalhin ang dilim. Daloing lupa magbalik sa alabok. Sa aking tunay na pangalan. Ipinagutos ko. Bibi Linksy, ginagamit niya ang sarili bilang handog para baguhin ang kapalaran ng pamilyang Murong. Sa kunang panglangit. Huminto na. Mga kaluluwa. Magkapayapaan na. Ano po ba to? Selyang pinuno. Tama na. Panginoon, Matagal kayong nag-arte. At ito na pala ang tunay ninyong layunin. Gusto mo lang ibigay ang selyo ng pinuno. Sa hamak na batang babae yan. Ibigay agad sa akin ang selyo ng pinuno. Wala na tayong oras. Oras para saan? Para maibigay mo ang buong pamilyang Murong. Sa magandang dalagayan. Pa, ano ba ang kulang ko sa kanya? Kaya ba kailangan mong ibigay ang posisyon ng punong tagapagmana? Sa kanya? Kayo, talagang walang katwiran. Kunin agad ang selyo ng pinuno sa kamay ng ginang at ibigay ito sa akin. Ito ang selyo ng aking ana. Sino man sa inyo, huwag niyong hawakan ito. Pakiusap, hatulan ninyo kami, para sa nanay at anak namin. Bakit may ganitong ama? Hindi ipinapasa ang ari sa lehitimong ana. Sa halip, pabor siya sa isang ilehitimong anak na babae. Ama, ang pag-aring pamilya mula pa noon, ipinapasa sa lehitimo, hindi sa ipinagkamali. Mag-isip ka ng mabuti. Kahit mahal ninyo ang dalagang iyan, maaari niyong bigyan siya ng kaunting bahagi lang. Bakit kailangang ipasa ang posisyon ng pinuno? Lahat ba ibibigay sa kanya? Hindi ninyo alam ang totoo. Ako. Panginoon, Dali, huli na. dali. Pigilin niyo ang ginang. Kunin niyo ang selyo ng pinuno at ibigay sa akin. Huwag ninyo akong pilitin. Huwag. Ang hindi makukuha ng anak ko. Huwag nang makuha ng iba. Dumating na ang oras. Unang sakunang panlangit. Narito na. Ama. Panginoon, atay na ang Panginoon. Anong sabi mo? Ito ay sakunang panglangit. Alagang natupad ang sakunang panglangit. Totoo ang sinabi niya. Amilyang Murong, talagang nagkasala sa daan ng langit. Ang mga miyembro ng pamilyang Murong ngayon, hindi ba? Mamamatay din silang lahat. Ano na ang gagawin natin? Mga kasinungalingan lang yan. Mahina na nga ang kalusugan ni Papa. Nagkataon lang talaga. Nagkataon na ngayon lang siya nawala. Siya yung dahilan. Dahil sa kapuspalad niya. Ang ikalawang sakunang panglangit. Dumating na. Mahal. Anak ko,
Ang ikatlong sakunang panglangit. Wala akong kinalaman dito. Hindi naman ako bahagi ng pamilyang Murong. Nakaengkanado ka na nga kay Murong Juan. Kabilang ka na sa pamilyang Murong. Pawiin niyo ako. Hayaan niyo ako humingi. May huling sakunang panglangit pa. Huwag niyo akong saktan. Bakit nangyayari ito? Isang taon na ang nakalipas. Biglang nagkasakit ang buong pamilyang Murong. Sinabing may sakunang panglangit ang pamilyang Murong. Anong sakunang panglangit yon? Mabuti naman ang lahat, hindi ba? Ginawa iyon ng lolo nyo para mailigtas ang inyong mga buhay. Humingi siya ng tulong kay Bibi Lingsi. Kumalapag siya ng 100 beses bago niya makuha ang pagkakataon para sa pagbabago ng kapalaran. Kaya pala, ang kakaibang sakit ng pamilyang Murong noong 1 taon ay hindi na mabigyang lunas ng kahit anong doktor sa buong lungsod. Bigla na lang sila gumaling. Si Bibi, Lingsi pala ang dahilan. Binago niya ang kapalaran nila. Ipinagkaloob ni Murong Cheng ang kanyang kalusugan at kalahati ng kayamanan ng pamilyang Murong para lang gumaling kayo. Dapat sana, kung makalipas lang ng ligtas ang araw na to, mawawala na ang sakunang panglangit. Halos makayanan na sana. Kaya naman, ang mga miyembro ng pamilyang Murong, ang sariling nagkapatay sa sarili. Ako ang may sala. Pakiusap, tulungan mo ako. Ayaw ko pang mamatay. Gagawin ko ang lahat. Nabigyan ko na kayong pagkakataon. 2 beses. Ngayon nagsisisi na kayo. Huli na. Tunay kong inuunawa na mali ako. Hindi ba gusto mo? Ang selyo ng pinuno ng pamilyang Murong. Narito, kunin mo. Ibinibigay ko na ang lahat sa'yo. Anong ginagawa mo? Akiusa. Patawarin mo ako. Ang bunga sa araw na to ay bungang mga ginawa ninyo noon. Dapat ay dumating ang inyong pagsubok 1 taon na. Hindi ako ang humahadlang sa inyo. Huwag. Ito ang sakunang panglangit. Narito na ang sakunang panglangit. Ito si Bibi Lingsi. Bumangon na siya sa daigdig. Bibi Lingsi. 1000 taon na siya ay hindi nagpakita. Lahat kayo, sundan ninyo ako sa pagtanggap kay Bibi Lingsi. Pakiusap po, iligtas ninyo ang pamilya ko, Bibi Lingsi. Hindi ako magiging katulad ng pamilyang Murong. Nataksil sa inyo. Ano ang ibibigay mo? Handa akong maglingkod kay Bibi Lingsi. Sa bawat galaw nyo, kahit sa halaga ng buhay ko. Kung gayon, bibigyan kitang kapangyarihang maglingkod sa akin magpakailanman. Opo. Salamat po sa pagtupad, Panginoon. Ginoo. Nagising na po ang Ginoong Amen at ang bagong Napakabuti naman. Ang inyong dakilang kabutihan. Hindi namin malilimutan, pamilyang Huo, magpakailanman. Ihain na ang pagkain. Magmadali kayo at maghanda para sa panauhin. Ang pinakamainam na pagkain. Opo. Pansamantala lang ang paggaling ng iyong pamilya. Sa sandaling mawala ang aking lilim, ay muling hahampasin balik sugat ang sakunang panglangit. Kung gayon, ano po ang dapat kong gawin? Magdiwang at magpatong pagkain sa mga walang tirahan sa lungsod. Sa loob ng 49 na araw, gamitin ang kanilang pasasalamat bilang gamot para matanggal ang ugat ng sakit. Say. Asikasuhin ko ito agad. Hindi ko alam saan nakalap ni Hu Xiaotian ang ganitong tagapagligtas. Dahil sa kanya, nabuhay muli tayo. Kailangan nating magpasalamat sa 3 pagyuko at 9 na pagluhod. Ginoo. Nag-aayos ng handaan ang pinuno ng pamilya. Sabi niya pagkatapos ng handaan, aalis na ang tagapagligtas. Alis na. Saan gaganapin ang handaan? One King, tayo na roon ngayon. Ito, para sa atin ba talaga ito? Panaginip lang ba ito? Anong uri ng tao ang pinuno ng pamilyang Huo? Bakit niya bigla-bigla inaanyayahan ang mga pulubi tulad namin? May tinatago bang layunin? Ay naku, bahala na. Ang daming masasarap na pagkain. Kahit lason, kain ko rin. Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Kayo ngayon, ang pagpayag ninyong dumalo, ay biyaya para sa pamilyang Huo. Kumain kayo ng walang hiya-hiya. Busog kayong mag-enjoy. Sa likod, may iba pa ba? Kung ganoon tayo na. Walang paalam. Ho Xiaotian, sabi ng punong kusinero, may ilang sangka. Kailangan ninyo mismong pimili. Babalik ako agad. Mahal na panauhin. Nasa loob yun, tama ba? Hindi magkamali.
Dali, ipakita ninyo. May kinulangan ba ako sa ayos? Pagpupugay sa mahal na panauhin, ngunit siguraduhin, walang kahit kaunting pagkakamali. Huwag hayaang isipin ng nagligtas sa atin. Nanawalan tayo ng dangal. Tara na. Bakit puro mga palaboy lang? At isang bata pa? Ito ba? Wala sa kanila ang mukhang mahal na panauhin. Siguro pumasok lang ng palihim. Narinig ko, yung sobrang nagugutom na mga pulubi. Kumakaripas dito para magnakaw ng pagkain. Ano nang nangyari sa seguridad dito? Ay, mukhang gumaling na siya. Sino yang maliit na dilaw ang buhok? Sino ang nag-ugnay sa pagkain sa mesa? Opo. Inanyayahan kami ng pinuno ng pamilyang Huo. Tama. Sabi niya, kain lang daw tayo ng kain. May kasunod pa raw pong mga pagkain. Yemye, inaanyayahan kayo ng padre di pamilya ho na kumain. Mga mababang uri nga talaga kayo, para lang sa isang subo ng pagkain. Paalang sa pagkain na to. Kaya niyong mag-imbento ng kahit anong kasinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling. Alagang ito ang pinuno ng pamilyang Huo, na nagsabing kumain kami. Tama na yan, bago pa kami magalit. Magsilayas na kayong lahat dito. Ang piging na ito ay sadyang inihanda para sa inyo. Hindi ninyo kailangang umalis. Ikaw na pilay na to. Ano bang pinagsasabi mo, ha? Ang piging na ito ay inihanda namin ng pamilyang Ho para sa isang kagalang-galang na panauhin. Anong kinalaman ninyo rito? Ginang, sa tingin ko, nagbabalak silang magpumilit dito. Kung maantala nito ang pagsalubong sa panauhin, napakalaking kasalanan natin pag nagkataon. Dali, palayasin na ninyo silang lahat. Ah, huwag. Pangahas kayo. Mga hampas lupa, inaabuso mo na, at naglakas loob kang itulak ang tao ng pamilyang Ho. Wala kayong mga modo, mabababang uri. Mga nakikitirat ng hihingi ng pagkain. Tapos ang tatapang pa ninyo. Hindi kami ang sumipa. Wala kaming galaw. Dito kayo lang ilan. Hindi naman kayo ang sumipa. Baka madiwata ang sumipa. Ginang at Ginoo. Sa tingin ko, ayaw lang nila magbayad. Gusto pa pang makipag-away sa atin. Seryoso, hindi kami. Pinapakain kami ng pinuno ng pamilyang Huo. Nagpapasalamat pa kami, hindi kami mapagsalaula. Paano pa kami kikilos ng marahas? Tapos nagsisinungaling pa. Ay naku, sa mundong ito, may mga taong ganyan ba talaga? Tawagin ninyo agad ang mga tao. Palayasin ninyo silang lahat mula rito. I-disinfect ang mga mesa at upuan. At pati ang mga putahe na ito. Itapon lahat at gawin muli. Kung may darating na kilalang tao at makita nila, siyang magagalit ng husto. Kung talagang itatapon ninyo, bakit hindi naman? Ipakete na lang natin? Ang gandang plano naman nyo. Itatapon ko yung mga ulam na yan. Hindi ko ibibigay sa inyo. Mga taong mababa ang pagkatao lang ang kakain nito. Di ba gusto ninyong kumain? Lumuhod kayo sa lupa at doon kumain. Sa kunang panglangit, ipagkait ang parusa. Ay naku, baliw na ba kayo? Tumigil kayo. Hindi ko na makontrol ang sarili kong kamay. Ako rin. Lahat kayo, tigilan ninyo. Nag-aalsa sila, nag-aalsa. Lahat kayo nag-aalsa, tigilan ninyo agad. Grabe ang hampas nila. Anong nangyayari sa pamilyang Huo? Nambubugbog pa ang sariling pamilya. Huwag na siyang pansinin. Mas mabuti pang, samantalahin ang gulo, kumain pa tayo. Kung ako, ayos yan. Sila ang nag-aaksaya ng pagkain. Tama na. Ginang Ho, patawad po. Parang sinapian kami kanina. Hindi na sumusunod ang mga kamay namin. Hindi talaga namin sinasadya. Babalik ako at ayusin ko kayo. Sinayang ang pagkain. Hindi ito papayag ng langit. Iyon ang parusa kanina. Ikaw, bata, anong kalokohan sinasabi mo? Anong parusa yan? Sa tingin ko, kayo talaga ang may gawa niyan. Ikaw, nangahas ka pang kumain. Pinayagan ko kayong kumain. Masarap yan. Tingnan natin kung kakain ka pa. Magaling, di man lang ituon sa aso ang pagkain nila. Kayo, sisirin ninyo ang sarili ninyo. Ito, pag may dumi sa ulam na to, huwag na ninyong kainin. Kaya kami ba? Pwede na ngang kumain? Konting dumi lang, hindi naman delikado. Noon nga nagugutom kami. Kumain na kaming balat ng puno. Ok lang ang kaunting dumi. Mga ganitong bagay, sa buhay ko hindi ko pa nakita. Kahit haluan ng dumi, mabango pa rin. Kung hindi namin kakainin, sayang naman. Doon pa lang, kidlat na ang pumata. Kayo mga daga sa kanal, inaakala ninyong nakakatawa niyo ako. Wala naman po. Sa tingin ko sinisira nila ang loob ninyo. Sinasadyang kumain ng ulam na may dumi. Nga, sino bang normal na kakain yan? Hindi pinayagan ng ginang na kumain sila. Sinamantala nila, pilit kumain. Sadyang salungat sa atin.
Mga buhay na walang halaga. Inaakala pang makikipagsagupaan sa atin. Naiba ang isip sa pamilyang Hu. Kayong mga mayaman. Siyempre hindi kumakain ng ganito. Kami ipinanganak na laging gutom at payat. At ngayon, ang mga butil na pinapahalagahan namin, nagsayang kayo ng basta-basta. Sobra kayong masama. Mas pipiliin pa ninyong ibuhos ang ulam, kaysa ibigay sa amin. Ilang pampangpalamunin lang, naglalakaslo pa kayong tulungan kami. May mga tao talagang naiba ang halaga. Sino ang may malas sa inyo? Ayun, mga mababang uri katulad ninyo. Dapat ipinanganak na lang na pinagnakawan ng gutom, para hindi na dumumi ng hininga. Alam ba ninyo, ang sinasabi ninyong mga mabababang tao ay nandito para iligtas ang buhay ninyo. Sinasabi mo ba yung mga daga na nagnanakaw, na ililigtas ang amin? Hindi kami nagnanakaw, hindi rin nangunguha. Kayo pa ang nakasusuklam ng tao. Sa tingin ko, kayo ang tunay na maliit na tao. Ay naku, Tigas ng ulo. tatay, bakit bigla kayong? Sinampal ninyo ang madam? Papa, anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Tatay, huwag na po sanang palo. Hindi ko na rin mapigilan. Pwede bang ang lugar na ito? Talagang marumi. Kanina pa ba kami hindi nagkagawa ng masama? Kung wala kang ginawang masama, huwag kang matakot kahit may multo. Kahit ang multo, ayaw pa sa inyo. Ginang Hu, ginagawa mo ang sobrang seremonyang ito? Hindi namin kayanin yan. Matutulog man kami sa lansangan ng ilang taon na. Unang beses may naglalaguhang katangis para sa amin. Tumahimik kayo. Ginang, parang kapag tumindig kayo, pasasabog kayo ng suntok. Huwag muna kayong tumindig. Ay, parang totoo nga. Hindi ko kasalanan ito, ha? Huwag ka nang magkatulog-talon. Ituturing na naming tinatawad ka na. Dahil 3 pagyuko, 9 na paglalapag ka na, humingi ka ng tawad at pinatawad ka na. Kung mapapayagan namin sila na, kumain hanggang matapos ang salo-salo na to, may pag-asa pa na matigil ang inyong sakunang panglangit. May pagkakataon pang maibsan ito. Ang nakakaalam tungkol sa sakunang panglangit ng pamilyang Hu, tanging kami 3 sa pamilyang Hu at ang dakilang bisita lang. Paano mo nalaman yon? Ikaw ba ang dakilang bisita? Ganitong maliit na bata, paano magiging dakila ang isang bata? Kami dalawang nagsakit ng sabay. Maraming tauhan sa bahay. Siguradong may nakahagip sa lihim. Kung nasabi na nila, Iyan nga. Pero kahit malaman nyo, wala na kayong magagawa. Matagal na naming nahanap ang dakilang bisita para tulungan kaming alisin ang sakunang panglangit. Tenga! ano ba yung sakunang panglangit na sinasabi nila? Narinig ko na. Sinasabing kapag gumawa ka na masama, pinapapalo ng kidlat. Mga taong katulad nila, kitang-kita, maraming kasalanan ang nagawa. Kaya karapat-dapat silang kamaan ng kidlat. Ano nang sabi mo? Nangangahas kayo na sabihin, dapat tamaan ng kidlat ang pamilyang Hu. Sinong nagbigay sa inyo ng tapang? Alam nyo ba kung anong estado ang pamilyang Hu? Ano ang posisyon nila? Papatuyuin kayo ng pamilyang Ho. Parang pagdurog sa isang langgam lang. Wala kaming intensyon pumalag. Kayo mga mayayaman. Sadyang inanyayahan kami ng pamilyang Hu. Taos puso silang nag-imbita para kumain. Kung hindi ninyo papayagan, na kumain kami, alis na lang kami. Anong problema sa mga putahe? Anong kinakain ninyo? Wala ba kayong kahit kaunting dangal? Kung umalis sila, hindi na rin maliligtas ang buhay ninyo. Hindi na mapapangalagaan ang inyong buhay. Tigil kayo diyan. Nagalit kayo sa pamilyang Hu. Akala ninyo na makakalabas kayo ng ganoon kadali. Ano pa ang balak ninyo? Seguridad! May magnanakaw rito. Dali, hulihin ang magnanakaw. Ginang, ano ang inyong utos? Hulihin ninyo yung mga magnanakaw na to. Kasama na rin ang taong nakaupuan sa upuang may gulong. Ihatid ninyo at itali, palabas. Ipakita natin sa lahat ang kanilang tunay na mukha. Ngunit, Ginang, ang mga ito, mga bisita ang inihanda mismo ng pinuno ng pamilyang Hu. Anong sinabi mo? Nga naman, sabi ng pinuno ng pamilyang Hu, may mga mahal na bisita ngayong araw. Pinaghanda pa nga niya ng upuang may gulong para sa kanila. Tingnan ninyo ng mabuti. Sigurado ba kayo na sila yon? Hindi kami nakaduti nung dumating sila. Pero nakita ko ang batang babae na nakaupo sa upuang may gulong. Nagkakamali kayo. Paano naman posibleng bisita ng Hu ang mga iyon? Baka nagkataon lang ang upuang may gulong. Walang palusot. Dali, itali ninyo sila. Hindi ko maintindihan. Para saan pa kayo rito kung ganyan? Nakakapasok pa ang mga magnanakaw. At ninakaw pa pati mga inihandang putahe para sa mga bisita. Pasensya na po, Ginang. Huhulihin na namin sila ngayon din. Hindi kami mga magnanakaw. Huwag kayong lumapit. Malalim na ang kasalanan ng pamilyang Hu. Itong pagdiriwang ay para sa kanilang pagbabayad sala. Kung papahamak kayo sa mga walang kasalanan gayon, sasapit agad ang sakunang panglangit. Puro palabas lang yan.
Matagal nang nawala ang sakunang panglangit ng pamilyang Hu. Bakit ka pa nakikipag-usap sa basurang yan? Talian niya agad. Hindi pa rin kayo nagbabalik loob. Kayong tatlo, di ba ayaw ninyo ang pagkain ng pamilyang Hu? Ngayon, kakain kayo hanggang sumusog. Kayong dalawa, hatid ninyo ang mga ulam dito. Kain. Tuloy-tuloy kayo. Kayo rin. Kain. Bakit hindi na kayo kumakain? Kanina, parang mga nagugutom na demonyo kayo. Agaw-agaw sa pagkain. Ito ang biyaya ng pamilyang Hu. Kayong mga basurang tao. Maglukluk kayo at diladilay ninyo ito hanggang malinis. Bini-bini, tingnan mo sila. Parang hindi pa sumusunod sa mata. Hindi pa sila nagsisisi. Peg, nag-aksaya ng pagkain. Baka patayin kayong kidlat. Totoo ba? Yemye, tingnan natin kung mamatay ako o hindi. Dalhin ninyo ang mga pagkain dito. Ang huling ulam, ako na. Kung matapon ang ulam na ito, wawasakin ang buong piging. Mapuputol ang lahat ng karma. At ang huling pag-asang pamilyang Hu ay maubos sa inyong sariling kamay. Sumusumpa ka pa sa akin. 60 taon akong lumaban sa mundong ito. Lahat ng malalaking pagsubok ay nakaranas na ako. Kahit ang sakunang panglangit ay nakalagpasan ko. Ikaw pa bang makakapatay sa akin sa sumpa mo? Yem, ligtas at buo pa rin ang pamilyang Hu. At ang sakunang panglangit ay nawala na. Tay, itapon mo na yan. Para malaman ng mga walang hiyang palaboy, ang kapalit ng pagsuway sa pamilyang Hu. Sige, itatapon ko nga, anong mangyayari? Gusto kong makita, kung tunay ngang may bisa ang sumpa mo. Bumagsak ang parusang langit. Wala na siyang hinga. Namatay si Lolo. Paano ito possible? Tunay ngang nagbalik ang kapausahan. Napatay siya sa kidlat. Iyan ang kapalit ng panloloko sa amin. Tunay nga bang totoo ang sinabi ng bata? Ikaw ang nagpatay sa tatay ko. Huwag kang akala na makakatakas ka dahil bata ka pa. Sinabi ko na nga ito sa inyo. Ang kasalanan ng pamilyang Hu ay malalim na. Ang handaan na ito ang tanging pag-asa ninyong buhay. Ngunit ikaw at si Hu Zhenhei ay nilait ang sakunang panglangit. Sinipa ninyo ang mabuting ugnayan. Kayo mismo ang nagputol ng inyong pag-asa. Walang sisihin sa iba. Ah, ano ba yung kalokohan mong sinasabi? Pinatay ninyo ang matandang Panginoon, ikay may sala. Kailangan mong sumama sa akin pabalik sa pamilyang Hu para sa paglilitis. Ah, anong klaseng salamangka yan? Isang sakunang panglangit ang agad na paparating. Mag-ingat ka. Sabi ko na nga, darating din ang kaparusahan mo. Hindi ako naniniwala sa mga bulaan ninyo. Bukod pa, may isang makapangyarihang tumutulong sa pamilyang Hu. Huwag ninyong sabihin, isang sakunang panglangit pa. Kahit 100 sakunang panglangit pa, kayang pigilin yon ng ating tagapagtanggol. Bibi, Lingxi. Kayo. Tigil na ang pag-asa ng inyong pamilya. Ihanda na ninyo ang huling hantungan. Bibi, Lingxi. Anong ibig sabihin nun? Hu Xiaoqian, habulin ninyo ang walang hiyang dalagang yan. Siya ang pumatay sa ating ama. At pati yang mga pulubi na yan, sila ay magkakampi. Dakipin ninyo silang lahat. Ama, anong nangyayari sa'yo, tatay? Wala na si tatay. Siya yon, yung nakaupo sa upuang may gulong. Siya ang nagpataw ng sumpa kay tatay. Kaya nangyari ito kay tatay. Ah, Tumahimik ka. Ano ba ang nangyari rito? Puno ng pamilyang Hu. Pagkatapos mong umalis, dumating sila dalawa. Pinagbawalan nila kaming kumain. Sinubukan pa nilang palisin kami. Bumuhos pa siya ng ulam sa amin. Tapos, hinampas siya ng kidlat at namatay. Tapos na. Tapos na talaga tayo.
Bibi, Lingsi, patawarin niyo kami. Xiao Chen, ano ba talaga ang nangyari rito? Bakit ka lumuhod sa batang ito? Ito ang Bibi, Lingsi. Siya ang nagligtas sa iyo at sa tatay. Paano mo nagawang salungatin ang kagustuhan niya? Ano, ang ibig mong sabihin ay, ang taong nagligtas sa atin, siya nga iyon. Ang Bibi, Lingsi ay ang mismong sakunang panglangit. Ako ang nagmakaawa, paulit-ulit, na siya ang tawagin para iligtas kayo. Hindi ko alam. Alam mo ba? Ang buhay ninyo, ang ginamit ko, na nakuha ko kapalit ng walang hanggang pagsunod kay Bibi, Lingsi. Ang handaan ngayong gabi ay para rin gawing sangkap ang pasasalamat nila upang pagalingin ang inyong karamdaman. So pala, dumating sila para iligtas ako. Ako, hindi ko akalain na gagawin ko ito sa kanila. Sinasabi ko na sa'yo noon pa, ang pinuno ng pamilyang Huo ang nag-anyaya sa atin kumain. Pero hindi ka naniwala. Patawad. Ngayon nawasak ang handaan, pati buhay ng ama ay wala na. Pati ikaw. Bibi, Lingsi, nagkamali ako. Ako, ayokong mamatay. Hindi rin naman nawalan kang pagkakataon. Kung nagkaroon ka lang kahit konting awa, hindi sana nangyari ang ganitong katapusan. Aos puso akong nagsisisi. Hu Xiao Chen, ayokong mamatay. Mag-isip ka ng paraan para sa akin. Bibi, Lingsi. Handa kong ialay ang lahat ng pamilyang Huo. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ng aking ginang Huo. Alam mo ba ang pamilyang Murong at ang pamilyang Hu, bakit kami biglang tinamaan sa kunang panglangit? Bibi, Lingsi, pakilinaw po. Pamilyang Murong para magpayaman. Sinakop ninyo ang mga bukid ng mga tao. Pamilyang Ho para agawin ang kapangyarihan. Pinilit ninyong masira ang mga pamilya. Sa kunang panglangit ang dalawang angkan. Lahat ito dahil nagtanim kayong masamang binhi ng yumaman. Ako. Kami sa pamilyang Huo. Kailan pa namin pinilit sinira ang pamilya ng iba? Bago, iniatas sa akin ng Katay ang isang proyekto. Gumamit kami ng ilang paan. Napili ang ilang karibal namin na mabangkarot. Narinig kong ang ilan sa kanila. Nawalan sila ng pamilya. Nalilito ka ba? Ang tinatawag na pagbabagong kapalaran ay pagkakataon lang na ibinigay sa inyong langit. Gamitin ang kabutihan para tubusin ang kasamaan. Nawala na ang pagkakataon. Wala na kayong puwang para bumawi. Paano nangyari ito? Bibi, Lingsi. Agad kong gagawing pera ang lahat ng ari-arian ko. Lahat ay ibebenta. Lahat ilalaan para sa kawanggawa. Hindi iiwan kahit sentimo. Para tubusin ang kasalanan. Para tubusin ang kasalanan ng pamilyang Huo. Ang sakunang panglangit ang pamilyang Huo. Hindi ko ito naalis. Hindi mo kailangang ituring akong iyong pinuno. Paalam.